A Daily Dose of Pastor Apollo Quiboloy, ha. Ito pag-usapan natin yung kanyang plano dito sa Pilipinas, ano. Kung nakaraan si Pastor Apollo Quiboloy ay gustong nagpapaaral ng mga abogado at para tumulong doon sa mga Pilipino na mahirap Class D and E. Class D and E, yun yung mga mahihirap na mga Pilipino na walang access sa mga galing na abogado. So ito po si Pastor Apollo Quiboloy, nagbuo po siya ng grupo para maging parang PAO, Public Attorney's Office ang dating, na magbibigay ng tulong abogado doon sa mga kapwa nating Pilipino na sa mahihirap na na cluster na magkaroon ng abogado pagdating sa mga bagay-bagay na wala silang alam tungkol sa batas. Ito naman si Pastor Apollo Quiboloy naman ay gusto namang lunsad ng mobile health service program. O doktor daw ang maghahanap ng may sakit. Usually, kasi ano ba yung usual na senaryo? Ako pag may sakit, pupunta ako sa doktor. Ako pag may sakit, medyo nararamdaman ko na kaya wala akong pampadoktor. So tiisin ko na lang. Ganun ang buhay ng mga Pilipino eh. Pero ito ang maganda, itong si Pastor Apollo Quiboloy, yung mga doktor, dito sa programa niya, yung mga doktor ang maghahanap ng mga pasyente. Napakahusay nito. Sana ma-implement ito hindi lang sa Metro Manila, sana sa buong Pilipinas. Dahil alam mo ba na kaya ang mga Pilipino umaalis sa Pilipinas? Unang-una po na problema natin dito is yung wala tayong magandang healthcare system. Marami dito sa Amerika na gustong mag-retire sa Pilipinas. Kasi nga yung pera nila dito malaki sa Pilipinas. Kaya lang iniisip nila, kawawa sila pag nagkasakit sila. So pag nagkasakit sila, they have to pay yung airplane fees, tapos pagdating dito, libre naman sila dito sa Amerika. So napakaganda na libre ka, o napakaganda na meron kang access sa sa tulong medikal. 'Di ba? Doktor ang maghahanap sa taong may sakit. Saan ka naman makakita niyan? Kaya bang gawin ni pastor 'yan? Wala pang imposible na hindi nagawa si pastor. In 39 years, tingnan ninyo kung ano na meron sila. Tingnan ninyo kung gaano sila kayabong. Tingnan ninyo kung gaano sila kaasensado. Dahil nga matino yung leader nila. At dahil tong leader nila may isang salita, kapag may inisip yan, pipilitin niyang i-achieve yan. Ganun at saka pag in-achieve ni Pastor Apollo Quiboloy yan, hindi yan yung, okay na yan, sige pwede na yan, hindi ganun. Kailangan maganda yung proyekto. Kailangan kapaki-pakinabang yung proyekto, kailangan excellent yung serbisyo na ibinigay mo, hindi lang basta pwede na. Pakinggan natin 'tong magandang balitang ito galing kay Pastor. Ni Pastor, ang sabi pa ni Pastor, when it comes to health, ang gusto niya, dapat hindi na yung may sakit ang hahanap ng doktor, kundi ang doktor na ang maghahanap ng sakit. Saan ba ang may sakit dito? So, ganun po. Diba? So, ang problema ngayon, actually, yung PhilHealth funds, kung naalala din mo natin, ang laki, 89.9 billion na. Sabi ni Chori Choli, sana pati gamot libre na din. Alam mo, meron siyang panukala dyan na subsidized yung gamot dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung mga mga importanteng gamot. Kasi ang subsidized lang ng gobyerno yung mga pang maintenance eh. 'Di ba? Maintenance sa diabetes, maintenance sa ganito, sa ganyan. Pero isasama daw ni Pastor yung mga essentials. Let's say for example, yung mga Diatabs, ganyan. Mga medical by Jessic, mga Alaxan, mga ganun. Pati daw 'yun. Plano niyang isama sa kanyang sa kanyang medicine subsidy. Gustong i-transfer sa National Treasury, 'di ba? Para gamitin naman sa ibang projects. Pero PhilHealth yan eh. Yes. Diba? May pinaglaanan yan. Dapat yun na lang ang ginamit para sa basic. Para sa mobile clinics na to. Diba? Para sa pagtulong para sa ating Class DE, lalo na mga pamilya. Dapat doon pumupunta yung PhilHealth funds.
ito ba ang ibang programa? Ayan. So since nasa medical na tayo, no, medical services na tayo, kanina sa meals yan eh. Again, na-address na natin yung food. Importante yun. So, minsan na education, livelihood, andun din. So, dito naman tayo sa medical kasi yun nga, minsan nga nauubos na lang yung pera dahil lalo na pag may emergency or dahil wala nga pambayad, namamatay na lang doon sa government, public na hospital. So, dahil yun, laging least priority na. So, ito po ang isa sa pinakamahalagang at saka practical na isusulong talaga ni Pastor, yung mobile clinics. So tinatawag ni Pastor dito Mobile Health Services Program. So dito po sa Mobile Health Services Program, dahil nga walang specific law na governing mobile health services, kaya ang gusto ni Pastor, magka-create siya ng framework that allows mobile clinics to operate legally under existing health regulations while ensuring they meet safety standards. So dito po, meron na tayong, dahil sa imagine na, meron kang mobile clinic. Every 3 months, yung mobile clinic na yan, iikot yan sa community. Bawat LGUs, regionalized, or even localized, may kanya-kanyang mobile health clinics. Diyan sa mobile clinic na yan, meron na po yung pang X-ray, pang CBC, meron na ding mga complete blood count mo, maka-identify yung blood chem mo, yung urinalysis mo, yung stool exam. Andyan yung MRI, andyan yung CT scan. So iikot yan, di ba? Ikot yan sa community na yan. Bakit importante yan? Sa medical po, always yan, prevention is better than cure. Kasi pag lumala na yung sakit, ang hirap na i-cure yan at saka lower na yung prognosis na tinatawag or chances na magiging okay siya uli. Pero pag earlier yung detection ng problema na sakit, mas madali siyang i-treat ng doktor. So yun po ang nakikita ni Pastor, para sa prevention tayo, dun tayo tututok. Kasi mas lesser yung magiging expenditure kung dun tayo sa preventive, galing sa vaccination, sa pagbigay ng mga vitamins, pagbigay ng maintenance. Kesa na ICU yan siya, ilang araw. Diba? Milyon-milyon yan ang gagastos. Sabi ni Pandesal, not against it. However, we need to show or formulate a framework. Leave it to Pastor Apollo Kibuloy. Marami na pong milagro na nagawa si Pastor Apollo Kibuloy. Marami po siyang mga serbisyong binibigay sa publiko. Even before natin siyang makilala. Pag si Pastor Apollo Kibuloy nagplano, hindi yan bullshit katulad nung nakasanayan ninyo. Okay? So yes, before mo pang maisip yung hindi nagpaplano si Pastor Apollo Kibuloy for the sake of just magkaroon siya ng gagawin. Hindi. Pag may pinlano si Pastor Apollo Kibuloy, planado talaga yan. Mula mo sa pagkukuhanan, saan ganito, saan. Alam mo ba na may med school siya? Pandesal. At alam mo ba na marami na siyang mga doktor na na-produce? At alam mo ba na just recently, marami ng pumasa na mga sa medical board exam. Etong mga taga KOJC, itong JMC. Same goes dito sa mga pinapaaral niya ng mga abogado. Ganun din. So, tiwala lang. Nagtiwala ka kay Bongbong eh. Nagtiwala ka kay Bongbong na pinangakuan kayo ng 20 pesos na bigas eh. Tapos kay Pastor di kayo magtitiwala. Nakita nyo naman kung gaano karaming imposible. Hindi nga kaya magawa ng Pilipinas, nagawa na ni Pastor ng ilang beses eh. So tiwala lang. Oo. Mas matalino sa atin si Pastor. So lahat nung naisip natin, I am sure, naiisip din niya. Napakarami na nilang pinagdaanan. Napakarami na nilang mga nagawa sa bayan natin. So tiwala lang tayo. Tiwala ako na lahat ng mga tanong, questions ninyo at mga reservations ninyo, kayang-kayan sagutin yan ni PRD. Kaya nga ready na yan eh. Kung gusto nyo magdebate eh. Di ba? O gusto nyo magdebate na yung mga senador eh para masaya eh, hindi ba? Pag kailangan Hindi, Pandesal, I'm not only referring to you, hindi po umiikot sa'yo ang mundo. Yung pag nagsalita ako dito in general yun.
Okay? Hindi po kayo hindi po kayo ang bida rito sa channel na ito. Pag sinabi ko in general 'yon, marami dito ang bumoto kay Bongbong Marcos. Naniwala nga kayo sa pangako ng isang anak ng magnanakaw, eh. Yung pa kaya sa pangako ng isang pastor na napakarami ng napatunayan sa kanyang sa kanyang nasasakupan lalong-lalo na sa buong Pilipinas. Gano'n po 'yun. Go ng surgery, milyon-milyon yan. Pero kung dito tayo mag-i-invest sa preventive measures para hindi magkasakit, yung lalo na yung Class DE, so eto po, may mobile, mag-i-invest na tayo sa mobile clinics, kompleto na yan. Aside sa, sabay-sabay yan may mobile clinic yan, ang next is may mobile pharmacy. Doon, kompleto na yung gamot. So, Mobile pharmacy, mobile mobile doctors. 'Di ba? Meron mga si Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang fleet para gawin ito, and I am sure na this will turn into reality. Again, si Pastor Apollo Kibuloy is not promising you, giving you false hopes and promises to win. No. Pag merong inisip si pastor na gagawin para sa Pilipinas, gusto niya talagang gawin 'yun para sa Pilipinas. Wala siyang gain dito. Wala siyang gain dito. Ang may gain dito tayo. So, hindi naman kailangan ni pastor talaga yung yung pumasok sa politika, eh. Pero bakit siya pumasok sa politika? Kasi pinolitika siya, eh. So, okay, pinopolitika niyo rin lang naman ako, eh, di pasok tayo sa politika, 'di ba? O, inano ninyo, itong simbahan namin dinesecrate ninyo, o di papasok ako sa politika para yoong batas patungkol sa separation of church and state at yung freedom of religion, 'di ba? Anuhin natin, pagtibayin natin. So si pastor nandiya ngayon siya sa kanyang sitwasyon at lahat ng mga nakikita niyang mali na nagdala sa kanya diyan sa ganyang sitwasyon, yun yung mga babaguhin niya. Ang Kingdom of Jesus Christ po, sagana sa lahat ng bagay. Provided sa kanila lahat ng bagay. Provided sa kanila ang nutritious na pagkain, provided sa kanila ang education, provided sa mga taga KOJC ang suportang legal, provided sa KOJC ang mga medical first class na medical assistance. Ayaw ba natin 'yun na maranasan natin 'yun? Okay lang na questionin natin, walang problema questionin natin 'yan. Pero tingnan din ninyo kung si Pastor Apollo Kibuloy, bakit naman siya magsisinungaling sa inyo? Bakit naman niya sisirain yung napakagandang reputasyon niya at mangangako siya ng mga bagay na hindi niya kayang tuparin? Sa totoo lang, itong mga ipinapangako sa atin ni Pastor Apollo Kibuloy, pang-presidente na talaga 'to, hindi 'to pang-senador. Kasi sa totoo lang, sa dami nitong mga panukalang ginawa ni pastor, marami diyan ng magla-lobby. Yung mga ospital, magla-lobby yan dito sa gagawin ni pastor na 'to na mobile doctors na pupunta sa mga community to hindi hindi lang sila pupunta sa isang lugar para mag-medical mission, hindi. Pupunta sila, magbabahay, LGU, magbabahay-bahay sila para mag-check up ng mga Pilipino. Maraming mga ospital ang magagalit niyan, malamang mag-lobby ang ospital. Mag-lobby ang ospital para lang hindi matuloy ito kasi nga mauubusan sila ng kita. 'Di ba? Yun. Marami 'yan, pati yung mga pati yung mga butika. Magla-lobby 'yan. Kasi siya 'yan, libreng gamot. Ano na kikitain namin 'yan, 'di ba? Mga gano'n 'yan. So, sigurado ako mga bossing na talagang kung, kahit na anong ganda ng gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas, kung hindi naman naayon sa kanya yoong mga senador, hindi aayon sa kanya yoong mga, ibang kasamahan niya, yung Kongreso, lalong-lalo na yung presidente, hindi rin 'to magma-materialize. Pero napakagandang panimula nito.
Nitong mga pangako ni Pastor Apollo Kibuloy, napakaganda nito, na kahit na part of it masimulan man lang natin or masimulan man lang niya, kung halimbawa yung gusto niyang mangyari is hindi nagma-materialize dahil hindi binibigyan ng pansin ng administrasyon, ng mga kasama niya sa Senado, I am sure gagawa si pastor ng paraan out of his own pocket and initiative para matupad ang lahat ng ito. Sigurado ako, ito si Pastor Apollo Kibuloy, pinapangako niya sa atin, hindi naman talaga pang senador, pang presidente eh. Pero the fact na pinaplano niya to, the fact na pinapangako niya to, at the fact na gusto niyang simulan ito, siya, delikado talaga kayo. Delikado kayo. Pwedeng maging presidente itong si Pastor Apollo Kibuloy kasi mas marami pa siyang ipinangakong magbuti na makakabuti sa Pilipinas eh, kaysa sa ipinangako ni Bongbong Marcos eh. So doon sa mobile pharmacy, aside sa subsidized na yung mga medicines, ang government na magkikipag-partner yon sa mga pharmaceutical companies, no? Para talaga yung makumpleto, yung mga basic na mga gamot, maintenance, yung common na talagang binibigay. Huwag niyo awayin si Pandesal. Totoo naman siya, maganda dito magtanong. Ako naamoy ko yung tanong kung kagaguhan o hindi. Alam ko yung tanong, oo. At naamoy ko kaagad yan kung troll yan. Hindi troll yan si Pandesal. Maganda yung mga tanong niya, kaya nga sinasagot natin. Di ba? Sabi ko nga sa inyo pagdating sa KOJC, kayong mga walang alam sa KOJC, pwede kayo magtanong sa amin kasi sasagutin namin kayo na ayon sa nalalaman namin. Kung hindi rin namin masagot, assignment namin yun, hihingin namin yung sagot mismo sa KOJC. Gano'n yun. Kung may tanong kayo about dito, may tanong kayo about sa mga programa ni Pastor ACQ, hanapan natin hanapan natin ng kasagutan yan. Walang tanong na hindi nasagot si Pastor ACQ, lalong-lalo na sa mga advokasya niya. Tinitake ng mga may sakit. So, kumpleto na siya doon. So, subsidized by the government din yan. So, aside dyan, meron din tayong mobile, yung clinic naman kung saan yung doctors, kumpleto na din yung mga gamit niya, yung may nurse at saka medtech po, ganun po ang pag-iisip ni Pastor. So, yung tatlong mobile vehicles na yan, mobile clinics na yan, kahit na si Pastor magtinda na kahit na mag-double time pa yung mga taga KOJC, na magtinda ng kung ano man yung mga itinitinda nila para lang mapondohan lahat ng mga proyekto ni Pastor, they will do it in a heartbeat. Di sila magrereklamo. Sila nga na mga pumupondo eh. Sa mga proyekto nila, di sila nagrereklamo. Mas lalong dapat hindi tayo magreklamo. Mas maganda, suporta tayo. Tapos kung ano yung kaya nating itulong, gawin natin. For example, may mga cleanup drives. Alam nyo kung saan yung mga cleanup drives malapit sa inyo. Subukan natin sumama para makatulong tayo, di ba? Hindi naman kailangan nasa kapangyarihan ka para tumulong eh. Kung merong mga ganitong inisyatibo para makatulong to make a change, gawin natin. Meron sa Baseco Compound sa Sabado. Meron sa buong meron sa napakaraming mga lugar dito sa Pilipinas na magaganap yung clean-up drive na yan. Pagkatapos ng pagtatanim, isang linggo, ito naman tayo, clean-up drive naman tayo. And sa susunod na linggo, meron na naman yung panibagong gagawin. Itong mga ginagamit natin, ginagastos natin dito, walang sponsor to ha. Galing ito sa pinaghirapan ng mga miyembro ng KOJC. Pagtitinda ng puto, pagtitinda ng mga biskotso, pagtitinda ng chicharong, vegan chicharon, at kung ano-ano pa mga produkto nila. Yan yun, napapakinabangan natin. At mapapakinabangan natin. Kaya kung ang mga taga KOJC nagtitinda, alam mo, naghahanap ako, bumibili ako sa kahit pag wala na akong stocks, bumibili ako, pinamimigay ko. Kasi nga alam ko kung saan napupunta yung pinambibili ko. So mas masigasig akong bumili. Dati nasa mall ako, pag nakikita ko nag-aalok ng mga paninda yang mga yan, tinataboy ko eh. Pero ngayon, pag may nag-aalok sa akin, talagang binibili ko because I know where it's going. May mga pinapaaral silang mga abogado, pinapaaral silang mga doktor, mayroon silang foundation, merong ganito, merong ganyan. Alam mo kung saan napupunta sa maayos. Zero corruption sa kanila, mga bossing. Kaya nga, yung mga members nila, lintik kung mag-raise ng funds kasi nga ganito karami yung mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy na kailangan nilang pondohan. Sino nakikinabang? Sila? Hindi. Tayong lahat. Saan ka makakita?
Di naman tayo miyembro ng simbahan nila. Pero pati tayo nakikinabang sa paghihirap nila. Ngayon, magtatanong pa kayo, mangungutya pa kayo, bakit ano sila, aggressive sila mag-raise ng funds? Dahil ito, gusto nilang isalba Pilipinas. Iikot yan every 3 months ha. So every day, iba-ibang barangay. So after 3 months, kung mas maraming barangay, siguro medyo extended. Pero kung hanggang sa matapos, balik na naman siya, ikutin niya naman. So ang sabi pa ni Pastor, when it comes to health, ang gusto niya, dapat hindi na yung may sakit ang hahanap ng doktor, kundi doktor na ang maghahanap ng sakit. Saan ba ang may sakit dito? So, ganun po. Galing. 'Di ba? So, ang problema ngayon actually, yung PhilHealth funds, kung naalala din mo natin, ang laki, 89.9 billion na ang gustong i-transfer sa National Treasury, 'di ba? Para gamitin naman sa ibang projects. Pero PhilHealth yan eh. Yes. 'Di ba? May pinaglaanan yan. Dapat yun na lang ang ginamit para sa ito, basic. Para sa mobile clinics na to. 'Di ba? Para sa pagtulong para sa ating Class DE, lalo na mga pamilya. Dapat doon pumupunta yung PhilHealth funds. At ito pa napag-alaman din ni Pastor. Kasi nga nasa hospital siya, kausap niya yung mga doctors, kausap niya yung mga nurses, nag-i-interview pa rin si Pastor, di ba? Pastor na mismo nag-i-interview doon. Oo, nagtatrabaho na siya. Yun yung totoong in aid of legislation. Di ba? Nasa ground. Oo, nasa ground ka. Hindi yung in aid of legislation, pero nagpo-persecute ka. Ngayon, kita ninyo kung gaano kagaling si Pastor. Ang dami niya nako-cover. Dahil dito sa experiences niya. Nung nakakulong siya, nakita niya yung kakulangan ng mga abogado. Nung nakakulong siya, nakita niya yung kakulangan ng mga tao, kung ano yung mga pangangailangan ng mga taong nakakulong. Noong yung mga pulis ay kinubkob ang KOJC, nakita ni Pastor yung kakulangan ng mga pulis at gumawa rin siya ng programa doon. Ngayon, nasa ospital siya dahil nga meron siyang karamdaman, naisip niya na, ito ang kakulangan ng bayan natin pagdating sa healthcare. So ganun si Pastor Apollo Quiboloy. Yan yung talagang in aid of legislation, katulad nitong sinasabi ni Attorney Kay. Yan yung in aid of legislation. You go to doon sa mga taong bayan, kumuha ka ng information doon, and then you legislate, you create a law according to doon sa research mo. Hindi yung pupunta ka dyan, hearing, gagastos ang gobyerno, tapos ipakukulong mo yung mga kagalit mo. Hindi yun yung totoong in aid of legislation. Tingnan mo yung ipinakikita ni Pastor Apollo Quiboloy sa atin. This is how you are supposed to legislate. Go to the grassroots, go to the ground, asks people kung maggagawa ka ng batas para sa mga para sa medical, pumunta ka sa magtanong ka sa mga doktor, pumunta ka sa mga ospital. Kung may gusto mong gumawa ng batas patungkol doon sa mga paano matutulungan yung mga mahihirap na tao, pumunta ka doon, mag-survey ka, ano yung pangangailangan nila, and then gumawa ka ng batas according doon sa nag-gather mo na information. Hindi yung nakaupo lang kayo dyan, tapos hearing, tapos nagiging ng political, pinapakulong niya na si ganito, pinakukulong niya na si ganyan. Walang mangyayari sa bayan pagka puro politika. So nakikita ninyo, everyday meron tayong natututunan kay Pastor Apollo Quiboloy na hindi ginagawa, na dapat ginagawa ng mga politiko natin, pero siya hindi pa nakaupo sa politiko, pero yan na yung ginagawa niya. Diba? This is what a Pastor Apollo Quiboloy can offer to the Philippines. Ano yun natin? Ikalat natin. Ikwento natin sa lahat ng mga hindi naniniwala. Hindi naman tayo hindi naman tayo nire-recruit sa simbahan nila eh. Hindi. Wala silang pake whether magpa-convert ka sa kanila or hindi. No, Pilipino tayo lahat, Muslim, Buddhist, lahat ng kung ano man ang kung ano man ang paniniwala mo espiritual. Walang problema 'yon. Kay Pastor Apollo Quiboloy, Pilipinas, Pilipino, iisang lahi tayo. Magkakaiba tayo ng spiritual na paniniwala, pero iisa lang tayo ng lahi, iisa lang tayo ng bansa na minamahal. At si Pastor Apollo Quiboloy, hindi na rin siya bata.
Ito na yung sinasabi natin na nasa takip silim na rin ang buhay niya. Kaya siguro, katulad ng sinasabi rin natin na kung ano pa yung mga kaya mong gawin sa bayan mo habang nabubuhay ka, gawin mo na. Huwag ka nang mameste. Hindi na bata si pastor, sa tingin ba ninyo? Tumakbo yan, mangako ng mangako. Para saan? Para manalo. Kahit naman hindi siya manalong senador, nirerespeto na yan sa buong Pilipinas, kahit sa buong mundo Nirerespeto na yan dahil sa galing at lawak ng inabot ng kanyang KOJC. Hindi niya na kailangan ng recognition. Yung mga ganitong tao, hindi na kailangan ng palakpak nyo. O ibinabalik niya na lang sa inyo, ginagawa na lang niya makabuluhan yung mga huling oras niya sa mundo. Huling mga panahon niya sa mundo, binabalik na lang niya sa inyo. Kasi nga, yung mga ganitong edad, anytime, pwedeng mawala itong mga ito. Pwede silang mawala, pwede silang maglaho, pwede silang biglang hindi na lang magising. Kasi nga matanda na sila. O kaya, i-appreciate natin yung mga ganitong tao na gusto pang mag-iwan ng legacy at gusto pang isolidify yung kanyang legacy bago man siya mawala sa mundo, di ba? Ganon. Hazel Kraut, maraming salamat sa iyo. God bless you kaayo, Mr. Chair. So yun mismo, tinatanong na ni Pastor, ano bang problema? Ano ba yung reality sa ground? So yun, in-explain nila dati, yung sa PhilHealth, for example. Sige, ito maganda. Ito yung mga tanong na alam mong troll. Yan yung mga tanong na alam mong troll. So kailangan pala na magkasakit muna bago malaman yung kakulangan. Ganun ba yun? Ganun yun. Para kay Pastor, ganun yun. O anong problema mo doon? Richie Devereaux, anong problema mo doon? Masama ba yun? Ha? Sige, sumagot ka. Ito, alam ko, umpisa pa lang alam ko na. Ito yung mga tanong na alam mong tanga. Sige, so kailangan pala magkasakit para malaman ang kakulangan. Ganun ba yun? Oo. Totoo yun. O anong problema sa'yo kung doon nalaman ni Pastor Apollo Kibuloy yung kakulangan? Ano naman sa'yo ngayon? Magagalit ka sa kanya dahil doon? Politiko ba siya? Ha? Pinasusweldo mo ba siya? Taxpayer ba siya? O hindi? Taxpayer siya, di ba? Ngayon, tatanungin kita, Richie, anong problema doon? Anong masama roon? Bilis, sumagot ka. Bilis! Sinagot na kita, ha? Kailangan sumagot ka. Anong problema doon? Kung sakaling nabuksan ng isip ni Pastor nung nakita niya, shit, hirap pala din ang buhay, ang haba ng mga nakapila sa OPD. Okay, siguro kailangan gumawa tayo ng maganda pang mga bagay-bagay para sa mga kababayan natin Pilipino, ng mga nahihirapan pumila-pila, na mga walang pera. Kailangan siguro instead pumila sila diyan, siguro mas maganda yung doktor ang pupunta sa bahay nila, para at least di naman sila namasahe. 'Di ba? Nagkaroon sila ng kumbaga hindi na sila gumastos. Hindi na sila kinabahan sa fees. Pupunta yung mga doktor initially, madadiagnose na sila. Kung kailangan nila ng mas matinding gamutan, at least mabibigyan na kagad sila ng recommendation. Okay yun O di ba? Ano masama doon? Hindi ka na nakasagot. Hilig yung mang troll dito, wala naman kayong mga alam Huwag nyo kaming hanapan ng butas. Hindi nyo mahahanapan ng butas si Pastor. Wala siyang utang na loob sa inyo. Kayo ang magkakaroon ng utang na loob sa kanya. Sa totoo lang. Pero hindi siya hindi siya maniningil ng utang na loob. Legacy yung iniiwanan niya para sa'yo. Kaya ikaw damay. Richie, pati ikaw. Doon sa libreng abogado, kung nagkakaso ka, pwede kang lumapit kung patay gutom ka. Ngayon naman, kung wala kang panggamot, wala kang pang-ospital, pitampas lupa ka, lapit ka lang sa kanya, tutulungan ka niya. Ha, Richie, tandaan mo yan. Hindi nyo naman pala kaya sumagot. Hilig nyo pang magtanong ng mga alanganin. I can smell you from a mile away. May certain procedure na nagaganap it. So diba dapat may share talaga yung doctors, diba? So ang nangyari yun, wala na silang natatanggap. Kaya wala ng mga PhilHealth, wala ng mga free medicine, free services, kahit yung nga sa yung kay Senator Bongo, diba? Malasakit. Malasakit.
Wala na ding funds na hindi na na-reimburse. So yun nga, pero yung PhilHealth, bakit tina-transfer sa National Treasury na ito, kulang na kulang po. Punta kayo sa ground. Philippine Heart Center yun, government din yun, di ba? Government hospital. So kaya po, nananawagan din yung, sabi pa ng isang doktor, let's vote, Pastor. We need him in Senate. Sabi pa niya, kasi kailangan na talaga, wala nang pag-asa. Kailangan nang bubalik uli, zero corruption. We need him. Yung mismong doon na, yung mga doctors, kasi nakita din nila paano lumago ang kingdom from walang-wala. Diba? So, mga doktor na mismo to na naging excited kasi itong mga doktor na to, karamihan sa kanila, passionate eh. Hindi naman nagdoktor yung mga yan. Although yes, gusto nilang kumita. Pero aside from that, gusto rin niyang, halos karamihan sa mga doktor, mga good Samaritans din yan. Gusto niyan magkaroon ng magkaroon yan sila ng, kumbaga ambag sa lipunan. Ganyan yung mga doktor natin dito sa Pilipinas, mga bossing. Kahit papaano, hindi lang yan lahat mga mukhang pera. Kaya nagtitiis ang mga yan dito eh. Hindi nagpupunta sa ibang bansa eh. Kaya nga yung mga yan, ang daming sumasama sa mga doktor natin dito sa mga libreng tuli, medical mission. Kasi yung mga yung mga doktor natin dito, lalo-lalo mga Pilipino, likas na matulungin yung mga yan. 'Di ba? Sabi nga ni ni Pandesal Hippocratic oath. Meron yan mga meron yan mga kumbaga parang mga abogado rin. Oh, gusto niyan magserbisyo din. Meron diyan mga abogado nagpo-pro bono. Pero hindi naman sila lahat pro bono dahil siyempre mauubos din sila. Pero ang ibig kong sabihin, karamihan sa mga professionals natin, din gusto rin talagang ibalik sa taong bayan yung kung ano man yung kanilang yung kanilang profession, yung kanilang yung kanilang inabot sa buhay, gusto nilang ibalik. Wala silang pera na maibigay sa tao, serbisyo na lang yung kanilang idinodonate, which is yan. Libreng tuli, libreng bunot, libreng ganito, libreng ganyan, di ba? Marami. Ngayon, kapag nakita kasi nitong mga doktor natin na they can make a change at nakita nila na maganda yung layunin, hindi sila idinadamay sa politika, sigurado ako na maraming mga doktor ang sasali dito sa programa na to ni Pastor Apollo Quiboloy. Hindi niya kayang punan lahat ng doktor yung buong Pilipinas. Pero yung meron kang gawin, kahit na hindi pang kabuuan at pangkalahatan, it will go a long way. Importante na meron talagang magsimula ng mga ganitong magagandang gawa. Dahil kung wala, wala na talaga. Kung lahat na lang puros pera, lahat na lang puros fame, pangalan, wala talaga. O si Pastor Apollo Quiboloy, wala na siyang kailangan, nasa kanya na lahat. Pero nakakatuwa lang na yung ibang mga bilyonaryo gusto pang maging presidente, yung ibang mga bilyonaryo gusto pang manatili sa kapangyarihan. Samantalang etong si Pastor Apollo Quiboloy, bagamat mayaman yung kanilang simbahan at okay naman na sila sa mga sarili nila, makakaraos naman sila ng sila, pero makikita mo na pinaprioritize pa rin yung Pilipinas 2 billion worth na tulong para yung mga anak ninyo hindi ma-recruit ng mga NPA. Napakalaking bagay nun. Imagine ninyo kung si Pastor Apollo Quiboloy hindi tumulong sa NTF-ELCAC. Ilan na kayang mga anak natin ngayon ang corn beef na dyan sa bundok? Ilan? Kaya itanong ninyo sa sarili ninyo yan, mga bossing. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag